O ito mga kabunyog, mga kababayan, kakasuhan na umano sa January 15. Hmm? Kakasuhan na umano sila Revilla, sila Jingo Estrada at si Joel Villanueva. Ang hindi lang kasama si Chis Escudero, hindi pa. Ito'y ayon mismo sa kasamahan nila. Ha? Kasamahan nila mismo ang nagsabi nito. Kasamahan nila sa minorya ng Senado. O, yan ha. hmm? Hindi ito galing sa hindi ito galing sa chismis. Sabi ito ng kasamahan nila. Kung hindi magkatotoo yan, di bahala yung kasamahan nila. Pero, ang tinutukoy kong kasamahan nila na nagkalat niyan ay si Amy Marcos. Yun. Nasa sa inyo kung maniniwala kayo kay Amy Marcos. Pero, ang sabi ni Amy Marcos, nakarating daw sa kanya, mga kabunyog, na kakasuhan nga. Ito, yan kay Amy Marcos, interview sa kanya. Ang balita, January 15, ang charges against certain senators will be filed. I understand they have already drafted against Senator Jinggoy, Senator Joel, and former Senator Bong Revilla. Pagkatapos ang balita ko, meron na rin daw against Congressman Garjola, Congressman Yap, and his brother, Congressman Yap as well. Ang balita ko, February 1, ang pinapakong date na i-disband na raw yung ICI. Ayun. Wala nang ICI. Kung sa bagay, nag-resign na lahat ng member pero wala pong maliwanag. Lumampas na yung due date na December 15. Sabi, may matcha-charge na. Lumampas na rin ang Pasko. Lumampas na yung New Year at saka Three Kings. Wala pa rin. Kaya, hindi ko alam kung saan ito patungo. Yung pong sinasabi yung yung about sa certain Senator Bong Revilla, ganyan. Charges or arrest ito, ma'am? Hindi ko alam, pero hindi na natin maintindihan ang sistema ngayon kasi biglang sinasabi na, biglang nauuna yung warrant, hindi ko alam, pero alam ko na pinagmamalaki na kompleto na daw yung ebidensya at pwede na daw i-file. Ngayon, ang sinasabi din, wala raw sa ngayon direct evidence linking Senator Cheese, former Senator Nancy, former Senator Grace, and Senator Mark Villar. At hinahanda daw yun. Bakit naman ganito lahat ng senador? Akala ko yung flood control ang pinagmulan doon sa Kongreso at sa Speaker's Office, sa small BICAM. Bakit nauwi sa Senado? Parang sobrang diversion na to. Pag pinanood nyo yung niya na yan, live na yan ni Amy Marcos, pinangalanan niya mismo. At ang pinangalanan niya ay si Revilla, si Jinggoy, at saka si Villanueva. Anyway, baka mayroong nagpaabot kay Amy na reliable source niya rin na maghanda na sila Jinggoy, sila Revilla at saka si Joel Villanueva dahil kakasuhan na sila. Pero pag kinasuhan naman yan sa January 15, kaso pa lang naman yan, hindi pa yan warrant of arrest. Hindi pa yan warrant of arrest. Tatagal pa ng siguro mga 1 week or 2 weeks, pwedeng lumabas na ang warrant of arrest niyan. Ang sinasabi lang dyan, kakasuhan. Kasi sa totoo, sa ngayon talaga kasi, wala pang kaso yung tatlo na yan. Wala pa, mga kabunyog. Mayroon sa kanila reklamo, criminal complaint sa ombudsman. Kaya kumbaga ang ombudsman at saka sa DOJ, nagkakandak pa ng preliminary investigation. Ang ibig lang sabihin niyan, by January 15, posibleng may resolusyon na ang DOJ o kaya ang ombudsman. Pag may resolusyon na sila na dapat ng kasuhan ng mga ito, kakasuhan na yan sa Sandigan Bayan. Pag may kaso na yan sa Sandigan Bayan, saka lang maglalabas ng warrant of arrest. Siguro mga 1 week or 2 weeks after ng makasuhan.
mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, si Amy ang nagkalat ng balita na yan. Sabi niya, galing sa kanyang reliable source. Ilang senador at kongresista kakasuhan kaugnay ng flood control scam. Binigay niya ng araw. Sabi niya January 15. Sabi ni Amy. Anyway, ano naman talaga kasi, sapat-sapat na ang ebidensya sa mga yan. Sapat-sapat na. Ano ba ang mga Una muna, testigo. Mayroon bang mga testigo? Oo. Mayroong mga testigo. Halimbawa, kay Joel Villanueva. Ang testigo diyan, si Bryce Hernandez at saka si Alcantara. Ano yon? Testigo yan. Ang mga ano naman ang mga ebidensya? Yung mga text messages ni Alcantara at saka ni Villanueva. Siyempre may mga proof din yan sila Alcantara at saka Bryce Hernandez, yung mga file sa office nila. Mayroon yang mga ebidensya. Si Jingo Estrada naman, ang mga testigo sa kanya, sila Bryce Hernandez at si Alcantara din. Pero, ang medyo mabigat na testigo laban kay Jingo Estrada, si Bernardo. Si Bernardo, mga kabunyog, mga kababayan. Kasi si Bernardo, close sa pamilya lang Estrada yan. Si Yusek Bernardo. Kaya lang, nung naipit si Yusek Bernardo, nagtapat na. Kaya, si Bryce Hernandez, si Alcantara, saka si Bernardo, mga testigo yan laban kay Jinggoy. Marami rin silang mga ebidensya. Ito namang si Revilla, ang testigo diyan si Bernardo. Si Bernardo ang testigo diyan. Ang kay Revilla, sabi ni Bernardo, siya mismo pumunta sa bahay ni Revilla, dala niya yung pera. Nakailang deliver siya ng pera. Mayroon ding mga documentary evidence na naman. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, mabigat itong tatlong ito. Ang wala pa, kasi ibig sabihin hindi pa sapat ang ebidensya, si Chis Escudero umano, saka si Nancy Binay, tapos si Nancy Binay, si Grace po, yun, hindi pa. Pero itong tatlo, ayon kay Amy Marcos, nakaabot daw sa kanya, kakasuhan na ito. Bakit sinabi ni Amy yan? Sinasabi yan ni Amy para yung mga supporters nila ay maghanda. Kasi ibig sabihin, itong kasamahan nila ay talagang kakasuhan na. Posible kayang totoo yan? Posibleng totoo dahil napipressure na din ng gobyerno eh. Kasi yung unang pangako nila Boying Rimulya noong December 15, hindi naman nangyari. Kaya kailangan nilang umaksyon talaga at magkaroon na ng resulta kasi nadidismaya na ang taong bayan. Kaya kailangan talagang umaksyon na ng gobyerno. At ang gusto talaga ng mga tao ay politiko na ang makasuhan, hindi na sila diskaya lang. At kung may kakasuhan ng politiko, ito talaga yung mga malinaw na mauuna, Villanueva, Revilla at saka Jinggoy. May 3 pang kongresista, yung magkapatid na Yap, si Edvic Yap at saka si Eric Yap at saka si Garjola. Yan yung mga pinangalanan na. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, si Amy ang nagsabi niyan, pero bakit sinasabi yan ni Amy? Kasi pinag-uusap-usapan na nila sa grupo nila na maghanda na sila kasi makakasuhan na ang kasamahan nila. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Abangan natin ito. Magandang araw po. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisagawa.
sumisigaw. Bunyog